Morning mga kasambahay! Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 15, 2024. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Aba, bago ako tumuloy-tuloy sa pakikibalita sa inyo, syempre ipapakilala ko na ang ating guest co-host. Parang di na to guest co-host talaga. Talagang co-host ko na ata ito sa Huntahang Legal. Nag-iisa, walang kupa, si Dean Cecilio Duca. Dean, magandang umaga! Magandang umaga at Mimi at maayong buntag sa atong mga kaigsuunan, higala, as in mga parientes din sa Dumaguete, no? On the City of Gentle People. Good morning. Wow! Di ba? Nasa Dumaguete ang ating nag-iisang Dean, pero sinamahan niya pa rin tayo ngayong umaga. Thank you, Dean! No, di ba? May dalawang heart kayo, Dean. Magandang umaga sa iyo dyan, Dean. Kumusta ba ang panahon dyan, Dean? Mainit din po. Dito mainit eh. Medyo mainit pero pag sa hapon umuulan ng konti. Pero okay naman at maganda dahil fair weather condition at saka malinis yung lugar. Kaya mag-i-enjoy kapag kanan. Oo, yun ang nakakamiss sa probinsya din, no? Iba talaga ang feels kapag nasa probinsya. Oo, mas masarap talaga ang simoy ng hangin. Sa majority po ng provinces, din. Ayan, nako, din ha, nako, belated Happy Valentine's Day. Oo, alam ko meron kang punchline dito din. Ano nga yung sinasabi mo lagi din kapag araw ng mga puso? Dapat pag mayroon namang araw ng mga utak, hindi ba? At hindi lang puro araw ng mga puso. At sabi Tama. ngayong araw doon sa mga nagmamahal, katulad ng gasolina, isda, bigas, at ang pamasahe, bulaklak din. Naku. Oo. Oo, nako din. At saka dapat din araw-araw ay araw ng pagmamahal, hindi ba din? Saka ng utak din, oo, dapat laging sabay yun. Pero nevertheless, no din, syempre usong-uso yan na trending, lalo na sa mga kabataan din ha. Online, nakikita ko yan, ang daming posts, no? So, maganda yung pag-uusapan natin mamaya din, no? In relation dyan sa, ano na yan, sa sineselebrate na yan ng marami sa ating mga kababayan. But before that din, ako mag-national issues muna tayo, no? Simulan ko, sa tingin ko, good news naman ito din, no? Nako, kahapon po ay nag-celebrate ng ika-100th birthday. Ang nag-iisa, kagaya nyo din, no? Si Juan Ponce Enrile. Grabe, no? 100 years old. I cannot believe. Ang daming memes din ha sa social media. Nako, nakakatuwa. Pero of course, binabati po natin nag-iisa, Juan Ponce Enrile sa kanyang 100th birthday kahapon po. Ay, At natutuwa tayo, tumabot siya sa ganyan. May 100,000 na siya galing sa pamahalaan. At saka yes. siya lang yata ang member dito eh. Na-outlive niya yung Katniel at saka yung Bea. Ay, nako din. Grabe, true. Di, no? Talagang ibang level. Ang dami na pong pinagdaanan nito. In terms of talagang survival, no? Talagang, physically, di ba? We also want to know ano kayang ginagawa, nakakaiba ni JPE, no? And talagang intellectually, kasi din sharp pa talaga siya di ba? I think medyo mahina lang po ang pagdinig, pero sharp pa din po. Yeah, so pinagdiwang po ang kanyang kaarawan kahapon sa Malacanang. And I think curiously enough din ako, yung mga magkakaaway sa politika ay nagsama-sama para po i-celebrate ang birthday ni JP. Sana din ha, kung mayroon pang magandang naidulot ang kaarawan ni nag-iisang Manong JPE, sana po ay nako, yan na nga din. Sana naman ay yung mga hindi pagkakaunawaan ay maset aside, no, para naman po sa ikabubuti nating lahat, kasi hindi po maganda din, no, na medyo may iringan sa ating mga namumuno ng Kongreso specifically, no, kasi hindi siya makakatulong sa ating bayan. So sana ito din ay nag-pave ng way din, no, para mas mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Oo, tingin ko, Attorney Mimi, natagpuan ni
JPE yung Fountain of Youth na matagal nang hinahanap ni Ponce de Leon. At baka din mamaya may elixir of life pa pala, 'di ba? Talagang oo, naku naman. But yun nga, again, we are happy, no? At syempre, naku, ang dami na pong pinagdaanan ni JPE. So, naku, sana naman i-share niya ang kanyang tips dito for a long and fulfilled life. At syempre, mas many more years to come po para sa kanya. Ayun, nako din ha. Ito naman po ha, yung ating pangalawang national issue na ko, ang government agencies ay talagang in-urge ang ating mga magulang na i-monitor ang kanilang mga anak sa safe internet use. Din dapat naman, no? Parang as parents, isa po talaga yan sa responsibilities, no? Di ba din, tayong dalawa, ako before I entered law school, naging teacher din po ako. So, kayo din, syempre talagang lifelong educator kayo. Talagang nakaka-mold siya ng kamalayan at pag-iisip. Lalo na po ng mga kabataan, nakikita ko din ngayon na even 2-year-olds, naku, napakagaling po mag-cellphone. No? So, naku, talagang dapat responsible din po ang ating mga magulang at talagang namomonitor po ang paggamit ng internet ng kanilang mga anak din. Alam mo, Attorney Mimi, yan medyo alarming yung inuulat kagabi o ng isang araw na ang pinakabatang naabuso online ay 3 months old. So imagine that, medyo napakabata po nito. Siguro nasa mga magulang ito at doon sa mga nag-aalaga ng mga bata na dapat tingnan kung bakit kakaroon ng social media. Alam mo, sa maraming estado sa Amerika, Attorney Mimi, meron silang tinatawag na KYC, no? Na know your client bago mag-i-allow na isang social media account. Kaya lang dito sa atin parang wala pang ganun. May mga ginagawa din naman ng pamahalaan. Marami pa rin talagang pang-aabuso at medyo alarming na minsan yung cybercrime ito involving minor yung mga magulang at kamag-anak ang involved. So yun ang nakakatakot at nakakalungkot. Alam mo din, several years ago, no, nung nag-MCLE ako, yung Mandatory Continuing Legal Education, mga kasambay, required po ang mga abogado niyan, ha? Parang regularly, periodically, nag-MCLE po. At syempre, lecturer po ang ating dean, no, sa MCLE din. Alam mo talagang, parang several nights akong di makatulog after din kasi nalaman ko, grabe, nagpakita ng examples ng yung mga abuses po sa mga minor, sa mga bata na grabe, perversion. At yung nakakalungkot din, yung kagaya ng sinabi mo, mga magulang po ang hinahayaan na gawin ito sa kanilang mga anak. So, ay hindi ko maintindihan sa sarili ko. No? So, sana po, reminder po sa mga magulang. No, syempre din tayo po ay inatasan, of course, ng ating Panginoon din na pangalagaan po at ingatan yung mga anak, no, yung mga kabataan. Kasi talagang nako, hindi natin alam yung extent ng damage na magagawa sa kanila kapag na-expose po sila sa ganito. And grabe na ngayon din ha, yung digital footprints din na tinatawag din. No? Even yung images ng mga minors din, pwedeng mamanipulate at magamit online. Kaya nga din, di ba, nakikita natin ang proper nga talaga din. Di ba, pag minor, dapat binablur yung mukha. Dapat may permission po yan ng magulang. Kasi talagang iniingatan po natin yung ating mga kabataan. Lalo na yung, din, sinabi mo kanina, 3 months old, grabe. Hindi ko maintindihan yung level ng perversion para maisip ng tao, no, din na magawa yan sa mga ganun, no. So, kahit ako, nakakagalit naman din. Yes, Dean. Paalala lang natin sa mga adult, sa mga magulang, kamag-anak na gumagawa ng content sa social media, parang awa nyo na, huwag nyong isama yung mukha ng mga bata para makakuha lang kayo ng likes. Opo. Oo. Nakukumpara kalagayan at kaligtasan mga anak. Oo, tsaka once kasi you put it out on the internet, diba? We always say this, Dean. Hindi na siya maaalis. Even nga sa social media platforms natin, diba, we say, naka-private naman yung settings, friends ko lang. But, Dean, pag na-download na yun, pag sinave, kahit alisin mo siya, once nilabas mo siya dyan, wala na tayong control dyan din, no? So, talagang pag-iingat. Kaya nga po, naiintindihan po pala yung mga magulang, lalo na yung mga celebrities din na hindi talaga nila in-expose yung mga anak nila. Naalala ko din si Michael Jackson, di ba din? Sobrang popular niya, tapos ang daming tumatawag sa kanya na he's so very weird kasi tinatakpan niya yung mukha ng mga anak niya, but he keeps insisting na
gusto niya ng privacy para sa mga anak niya so that paglalabas sila, hindi sila kukuyugin ng mga tao or basta-bastang pipicturean kasi nga gusto niyang ma-enjoy ng mga anak niya yung privacy kasi hindi naman daw nila hiniling yung ganong buhay, no? So, again, no, para sa mga magulang, dapat maingat po kasi marami pong pwedeng magawa doon sa images ng ating mga anak. At yun nga, yung pagmamonitor din ng use kasi hindi natin alam, baka may nakaka-chat na pala din, di ba, na hindi natin alam na meron na palang nag-iengganyo sa kanila na, di ba, di na ma-expose sila sa mga bagay na hindi naman po dapat. So talagang part po yan, siguro sa mga hamon, sa mga magulang ngayon na talagang ma-monitor po, talagang bantayan ng kanilang mga anak sa paggamit po ng internet din. Yun. May dadagdag ka pa ba dyan, Din? Okay na yun. Basta talagang mas madaling mag-ingat kaysa magsisi. Attorney Mimi, ano? Pagka minor yes, po, agree iwan din. iso ang mga bata at yung kanilang kaligtasan. Agree din. Naku, siguro magandang topic for one entire episode din, no? Kasi in fact, napakarami po nating mga batas na talagang matindi ang pagprotekta sa ating mga kabataan, pero baka kulang ng konti din, no? Sa execution, sa monitoring, at siguro sa kaalaman din sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, lalo na po sa mga guro ng mga minors, no? Para po ma-instill talaga yung pagpoprotekta ng ating estado sa ating mga kabataan. Ayan, Tama ako yan. din. Sige, sa mga susunod. Yes, Din. Nung bagong abogado ako, yun ang madalas kong hinahawakang kaso, child abuse, no? Talagang nakakaawa itong mga bata at medyo, kung ipapatupad lang yung mga batas, walang lusot itong mga nangaabuso ng minor eh. Kaya lang yun nga, sabi mo, sa implementation problema at saka dun sa kaalaman na dapat pala i-file yung kaso, ganito ang paraan, hindi kasi masyado naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya doon hindi na po prosecute at napaparusahan yung mga nang-aabuso. Tama din. Ayan. So, siguro, magandang topic din ha. Sa mga susunod ulit ha, samahan niyo ako para po mapag-usapan natin yan, para madagdagan po ang kaalaman ng ating mga kasambahay patungkol sa ating mga batas na nagpoprotekta sa ating mga kabataan. Ayan, ako ito din ha, panibagong national issue, kanselasyon daw po sa passport ni, na nasibak na kongresista, no? Na si Arnie Teves, magiging pinal na po matapos ang 15 araw. So, maghahain daw po ng apila at haharangin yan. So, yan po ay ayon naman po sa Department of Justice. So, pwede pala yun din. Pwede pala yun na makansela ang Philippine passport. Kasi ang alam ko may order yung Regional Trial Court na kanselahin. Well, alam naman natin pare-pareho na talagang sa loob ng 15 araw matapos nilang matanggap, may karapatan naman pong umapila at paabutin pa ito hanggang sa Korte Suprema at magiging pinalaman ang kataas-taasang hukuman ay nagdesisyon. Ngayon kung wala pang desisyon ng Korte Suprema, hindi pa pinal yan at talagang pwedeng Oo. Yun. So, hindi pa pinal din, di ba? Kasi pwede pang i-apila, no? Unless din po hindi i-apila at nag-lapse na yung period to appeal yung decision po, no? So, pwede na pong maging pinal. Pero in the meantime, antayin po muna natin din, no? So, kailangan po may final, sabi nga nila yung Supreme Court ang final arbiter, no? So, antayin po natin. Medyo nawala na to sa radar natin, no? Parang ng mga nakaraang buwan, specifically last year, medyo mainit itong topics. Kaya lang, ang dami na pong bagong pinag-uusapan. Pero syempre, importante pa din, no? Kasi may implications ito sa nationality din, di ba? At syempre, dun sa baka maging stateless na to din si former Congressman Arnie Teves, no? Tsaka pinaghahanap pa rin din, no? Although parang alam naman natin kung nasaan siya. Pero wala, nandun siya, no? So nakita naman po sa balita, sinalubong pa si former Senator Manny Pacquiao. So syempre nakakahiya din siguro din sa ating administrasyon, no? So kaya syempre gumagawa din po ng efforts ang ating gobyerno. But antabayanan po natin kasi may karapatan pa rin pong iapila si former Congressman Arnie Teves itong pagkansela po ng kanyang passport. Kung talagang seryoso naman, baka naman meron tayong extradition treaty doon sa mga bansa na pinuntahan ni Congressman. DOJ mag-file na lamang through DFA ng extradition request para ma-extradite na matapos na at kumana natin kung ano talaga ang katotohanan.
Oo, tsaka yung president din ng Timor-Leste nag-state visit dito last year. So, I don't know what happened, bakit hindi po yan napag-usapan. Baka I don't know din. Pero yun. I mean, we can have other, ano naman no din, di ba? Other means. Kung gusto po natin mangyari yan. But, well, antabayanan po natin again din sa mga susunod kung ano na nga ba ang nangyari at ano na yung maging susunod na hakbang. Ayan. Ito Sinasabi naman ko, din ha. Yes din, sige po. isipin na lamang natin na marami mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ay, naku din. True, oo din, oo. So, tayo ay manalig na lamang din, no? At again, antabayan na ng mga susunod na kabanata din. Nako, ito naman po ang bomb threat sa mga tanggapan ng gobyerno ay hoax lamang ayon sa CICC. Nako, parang, syempre nakaka-alarm naman yan din, no? Kung meron pong mga bomb threats, talagang ang SOP naman dyan talaga, syempre, ang mga staff ay paaalisin. So, maantala din po ang pagtatrabaho ng ahensya ng gobyerno kung mayroon pong mga bomb threats. Pero ito raw po ay isa lamang na hoax. Nakakainis naman yun Oo. din. Oo. Alam mo, Diba? Atty. Mimi, yung aming eskwelahan nagkaroon ng ganyang bomb threat. So, kami naman, siniseryoso natin kasi mas madaling mag-ingat kaysa Yes. magsisi. Totoo, Yes we can din, never oo. tell. Pwede ikompromiso at isakripisyo ang ating kaligtasan. Kaya lang, alam mo, sa mga nakaraang panahon, may mga eskwelahan nakatanggap ng bomb threat sa mga estudyante na ayaw mag-exam. Grabe. Oo. I know din. Oo. Kung malikot talaga ang pag-iisip no ng ibang mga kabataan, baka mamaya lalo na ngayon hindi nang dali-dali po mag-send ng message, no? So, pero I mean din we have laws naman to penalize po yung mga gano'n na magjo-joke ng bomb threat, no? Kaya lang baka kailangan din paano ma-identify po kung sino yung nag-text or nag-message, no? Ang hirap din po i-identify kung sino ba yun, no? Well, makikita po natin kung ano ba yung effect ng SIM Registration Act din. Oo, yun ang epekto dapat niyan. Dapat netitrace na natin. Tsaka tayo, Mimi, madali kasing gumawa sa atin ng email address. Kaya lang, ang alam ko, may cybercrimes unit naman ang pulis at ang NBI. Trabaho nila na i-track kung saan ang address ito. So yan, katok-katok po sa cybercrime unit, specifically ng NBI din meron din, no? So eto siguro yung dapat moto proprio ginagawa po ng NBI cybercrime unit kasi talaga namang kabahabahalan, no? At can you imagine po din yung mga maapektuhan dyan, no? At yung, I mean, yung anxiety na lang na isipin mo, nako, buti na lang ay nakaalis kami or naligtas kami or hindi naman pala seryoso. I mean, yung anxiety lang na yun, talagang ano na, no? Dapat maimbestigahan na kasi hindi po dapat nababahala tayo ng ganito at naantala ang mga paaralan at ang mga trabaho dahil po sa ganito pong mga klase ng bomb threats. But again, kagaya ng sinabi mo din, syempre kung merong ganun, mas mag-iingat na lang tayo, uuwi na lang kaysa naman may possibility talaga na mangyari. Naku, mahirap naman po yun. Maidagdag ko lang sa ilalim ng ating saligang batas, tungkulan kasi ng pamahalaan na siguraduhin ang ating kaligtasan, ang ating buhay, kalayaan at ari-arian. Pwede ito ng pamahalaan. Kaya kapag kami na nagdadala sa atin ng pangamba at mga panganib, parang responsibilidad ng gobyerno ito. Yes, din. Even the schools din, 'di ba? Parang may kontrata with their students na dapat safe and secure ang kanilang mga students once within the vicinity of the school. So, ganun po 'yun. Kaya talagang to a certain extent, talagang obligado din po ang Estado at ang mga paaralan po na siguraduhin ang kaligtasan nyo. Siyempre naman, dapat naman po yung dito. Ayun. Nako, ito naman din ha, panawagang ibalik ang voters ID, pinag-aaralan na po ng COMELEC. And din, simula na po ang registration, no? Di ba, ng COMELEC para dun po sa mga hindi nakarehistro, nagpapatransfer din, no? So, syempre, meron lang mga dokumento na kailangan kayong ipakita, pero tuloy-tuloy na po yan, no? So, magtanong po kayo, i-check po ang website ng COMELEC kung paano po yung registration. Pero paano ba to din yung voters ID? Ibalik daw po, pinag-aaralan daw po ng COMELEC. Kasi alam nyo, Attorney Mimi, dati may voters ID talaga. In fact, meron kami yan. Yes. No? Kaya lang, isinakatupa yung pagbibigay sa atin ng national ID. Parang itinigil ito ng COMELEC kasi yung national ID ay magiging one ID for all intents and purposes. Kaya lang napakaraming Pilipino ang wala
national ID. So isa sigurong paraan dahil Oo. specific True. yung COMELEC, dapat i-revive na lang ito kasi nakakatakot yung mga Mm. balita at kung tama yung pagkakatanda ko, kinonfirm naman ito ng Secretary of Justice natin na may mga foreigners na mayroong national ID. Hindi naman Filipino citizens La, tapos tayo mga walang national ID, pambihira naman. bakit naman gano'n? At saka din ha, marami sa mga transactions na kailangan po ng government ID at lagi pa rin po sa mga pinagpipilian na isa sa mga government IDs na maaaring ipakita ay ang voter's ID. So, maganda rin po, 'di ba, na karagdagang ID kung kinakailangan po na may pakita kasi yung iba wala naman pong driver's license, no, wala pa pong passport, baka nag-aantay pa. So baka mas mainam din po na talaga ngang mai-revive po yung voter's ID. So again, pinag-aaralan daw po ng COMELEC. Opo, yes din. Ang limitasyon lang kasi nito, Attorney Mimi, yung mga 18 years old and above na nakarehistro. So pag hindi sila rehistradong botante, wala first ID. Pero just the same, valid yung ibibigay nito dahil nasa database ng COMELEC yan eh. So mahalaga rin siguro na i-revive na habang ang karamihan ay wala pang national ID. Yun, oo din. Ayan. So, again din, syempre, nandiyan naman ang ating Chairman George Erwin Garcia, no? So, I'm sure pinag-aaralan ng maigi ng COMELEC yan. At kung talaga namang mapagdesisyonan ng COMELEC, syempre, we welcome that din, no? Ibig sabihin, baka yun nga talaga yung mas makakabuti sa ating mga kababayan, mas makakatulong po. At wala naman po sigurong mawawala. Kung mayroon pong voter's ID, tayong mga kababayan, ayan, ang ating mga kababayan. Ako meron din ha, oo. Yes din. Oo. Pero again din ha. Dadagdagan naman ng trabaho nito. Kaya din. Kayang-kaya. Maliit na bagay. Nako. Din ha. Tsaka again, paalala po sa ating mga kababayan, mga kasambahay po na hindi pa nakaparehistro, no? Nag-start na po yung registration ulit ng COMELEC at makipag-ugnayan po. Yung ibang government agencies, mayroon po sa kanilang mga opisina, no? Kung saan pwede magrehistro, magdala lamang po ng mga documentary requirements, no? At yung iba naman din magpapatransfer kung halimbawa pong sa probinsya nakarehistro tapos lumipat na po dito sa Maynila o nasa Maynila lumipat sa probinsya, so baka gusto niyo pong magpa-transfer, no? So again, kailangan din po yan dadaan sa COMELEC para po sa araw ng halalan, kung saan po kayo naroon, doon na po kayo makakaboto, no? Hindi na po kailangan magbiyahe. Kung yun po ang gusto niyo din, din. Maidagdag ko lang, Attorney Mimi, yung mga kababayan kasi natin ang ginagawa kung kailan yung huling araw saka magpaparehistro, buong taon halos na pwede. Humanap na po kayo ng maluwag ninyong schedule at huwag nyo nang antayin yung last day kasi napakahaba na naman ang pila niyan, di ba? Bukas, kinabukas, wala nakalimutan. So tulungan na ho natin ng COMELEC at para maging paalwan na rin yung ating mga buhay, agahan nyo na po ang pagpaparehistro, huwag nang antayin yung huling araw. Yes, oo din. Tsaka syempre, no, dapat talaga din, no, kung mayroon kayong karapatan na bumoto, talagang dapat i-exercise yan din, no. Kasi, di ba sinasabi nga natin din yung right to vote is one of the greatest equalizers, no. So kahit ano ang estado mo sa buhay, isa lamang po ang bilang ng iyong boto. So wag po natin sayangin yung pagkakataon din na pumili ng mga leaders ng ating bansa. Kasi syempre, lahat po ng gagawin nilang desisyon, maapektuhan po tayo. So we have to make our voices heard pagdating ng time na sila naman po ang kumakatok sa ating mga puso, di ba din? Oo. Siyempre, kailangan po ay pag-isipan natin at tayo po ay boboto kung sino po ba talaga ang ating napupusuan. Yan. At Puso talaga din. O huwag po nating i-bend ating mga boto sapagkat sa ilalim po ng ating saligang batas, ito ang ating karapatan para mamili ng ating mga iboboto talaga na karapat-dapat para sa mga posisyon. Daan po natin, pag hindi ho tayo bumoto, tinutulungan ho natin yung mga kandidato na hindi natin gusto manalo. Kasi yung mga gusto mong kandidato nawawalan. Di ba? Kaya po, maraming nananalo na hindi dapat. Kasi maraming Pilipino ang ayaw bumoto. Alam mo, sa Pilipinas naman kasi dalawa lang ang kandidato eh. Yung nananalo at yung dinaya. Pag hindi nanalo, dinaya yan eh.
Oo nga, eh, wala talagang ano din na laging dinaya, oo, kaya hindi nanalo kasi dinayan ako. At saka, ay naku, napakakulay ng ating politics 'no, ng ating Philippine politics ba. I wonder kung gano'n din sa ibang bansa, parang gano'n din 'no. Pero again, these are policy shapers din 'no. So, yung polisiya ng ating bansa, ng ating, distrito, ng ating region ay talaga namang nasa-shape at namomold ng ating mga leader. So, bigyan natin ng, karapatan ng ating mga sarili 'no, i-exercise natin ang ating karapatan na pumili ng mga leaders. Kasi hindi po lamang tayo ang maapektuhan niyan at ang may impact kundi sa mga anak natin, mga kaapu-apuhan. Dahil siyempre yun nga po mamomold po yung kamalayan at kinabukasan natin dahil sa ating mga leaders. Nako. Ayun, din. Okay, eto naman, huling national issue din yung 100 pesos na wage hike. Pasado na raw po ang second reading sa Senate. Ayan. So, usually din pag pasado na ang second reading, kung ano yung version na yun, ina-adopt na lang sa third reading. Pero, tingnan din natin kung ano ba yung movement sa House of Representatives kasi kailangan parehong houses po yan. And after niyan, magkakaroon po ng bike. Oo. Kaya dapat din nag-uusap talaga ang Senado at Kongreso, ang House of Representatives kasi para po umusad ang ating mga bill sa panukalang batas, kailangan po pareho yan din, di ba? Pareho. And then magbabike up. So talagang wala silang choice para po sa ating mga kababayan, sa ikabubuti nating lahat, dapat po ay mag-usap. Kasi lahat po ng panukalang batas, para maging batas, kailangan po parehong Houses of Congress at magkakaroon pa po ng BICAM. So, mayroon pong representatives, both Houses of Congress, na pag-uusapan po yan at magde-decide kung ano ba yung magiging final version ng panukalang batas. Ayan. But we welcome that din yung wage hike. Siyempre naman, gusto ng lahat yan din. Attorney Mimi, kasi ang sinasabi ng ating mga batas, lalo ng ating saligang batas at ang ating labor code, ang sweldo dapat ay living wage. Na yung pag nagtrabaho ka, sumweldo ka, mabubuhay ka. Hindi yung tinatawag nilang living wage o kaya living wage. Hindi po ganon. Di ba? Kaya sa dami iba yun din. Sa dami ng nagmamahal, yung sweldo parang hindi ka nagmamahal no? Parang minumura ka ng sweldo Oo nga din. Ako, yan ang dapat na nagmamahal din, no? Oo. Kasi lahat na lang nagmamahal. So, tingin ko rin, Atty. Din natin yung perspektibo ng mga employer. Alam nyo, ito ang balancing act na ginagawa ng ating pamahalaan pagdating sa ganitong mga sensitibong usapin. Sapagkat kapag ka palagi nagtataas sweldo, yung mga negosyante na gumagawa ng produkto, babawiin ito sa presyo ng kanilang produkto. So kaya baka tumaas ang inflation. Dapat i-balance din natin ano ba talaga yung nararapat. Pero sa panahon nga nito na napakarami at nagmamahal, baka naman pwede nyo nang magmahal na rin ang sweldo ng mga uring manggagawa. Oo, true din. Oo. Nako, again, we welcome that antayin po natin kung anong magiging resulta ng BICAM po ng both Houses of Congress. At sana po ay maipasa soon. I'm sure naman din na pag-aralan ng maigi kasi bago po maipasa ng second reading and final reading, either in the Senate or in the House of Representatives, nagdadaan po yan sa maraming public hearings, may mga technical working groups po na binubuo para po matiyak na lahat ng sektor na apektado ay maririnig ang kanilang boses at opinion sa bagay na ito bago po maging batas. So yan, again, ang tabayanan natin din. At ito na talaga din nako, kaya ako naka-red ngayon. Ganun ba? Maliban sa favorite color ko to din. Siyempre, ang pag-uusapan natin, may kinalaman sa mga problema ng puso. Di ba? Puso din. Para align, sabi ko sa ating mga producers, eto muna ang ating mga katanungan para po, nako naman, masagot talaga at very specific ang ating mga sasagutin ngayong umaga din Nako, uunahin ko na po ang katanungan mula kay Andrew. Baka pangalan pa ng asawa ko din ako. Ayan, I'm engaged to be married this summer po. Ayan, engaged to be married this summer po. I invested in house and lot that I'm still paying for. Tanong ko lang po, if kinasal na po kami, akin lang po ba yung house and lot? Nako, din, ayan. Engaged to be married na po. Pinipresume ko na hindi ito si husband ni Atty. Mimi na inaanak ko rin sa kasal. Yes, din hindi na po. Opo. Magpayo natin kay Andrew,
kung ayaw mo na ito ay mapunta doon sa absolute community of property, ay magkaroon kayo ng prenuptial agreement, na sinasabing sa iyo lamang ito. Oo. Kasi kung Oo. kasunduan, ilalim ng ating family code, ay magiging bahagi ito ng inyong absolute Yes. community of property. Pagkat dadalhin mo ito Yes. doon sa inyong gayon naman sabi mo, hindi pa naman bayad, di pati yung utang, share din naman kayo. Yes, oo. Nako yan din ha, yung mga prenup na yan, may mga naghihiwalay daw dyan, di umano din ha, dahil sa mga prenup na yan. So, I mean, nako, baka maganda rin pag-usapan ng masinsinan din, no? Kasi dapat naman talaga, yung mga usapin na yan, ay napag-uusapan talaga bago po ikasal, no? Baka naman magka-problema later on, no? At syempre, ang reality of life din, syempre, lagi pong pag-uusapan ng finances kapag kinasal din, no? So, maganda rin po na maging transparent and honest, no? Kung ano ba talaga yung intention mo, kasi kung halimbawa, lalo na din kung matagal na pong hinuhulug-hulugan, na noong mga panahon na talagang gipit na gipit din. So, baka gusto ng isa sa mga ikakasal na talagang sa kanya nakapangalan ako, masinsinan pong pag-uusapan. Dahil kagaya nga po ng sinabi nyo din, kung wala pong prenup, kasi yung prenup po dapat, prenup nga, di ba, bago po yung kasal. No? Hindi po pwedeng pag-usapan nyo yan afterthought na lang, ay hindi, yung property ko pala gusto kong alisin or akin lang, 'di ba? Kapag tapos na yung kasal, hindi na po pwede, dapat before the wedding, no? Mapag-usapan yan. Kasi kung hindi po, kagaya ng sinabi ni Dean, it will form part of the absolute community of property. So sa inyo pong dalawa 'yun ng mapapangasawa mo. Ayan, kay Sir Andrew, ibang Andrew. Yes, Dean. Papa Dean. Hindi natin dapat na pag-usapan yung tungkol sa finances na mag-asawa. At hindi po pwede na porke nawawala ang iyong individuality. Ba? Habang kayo ay kasal, dalawa kayong individual. Although sinasabi ng Bible na hindi na kayo dalawa, kundi iisa, at ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Subalit, pagdating sa pera, medyo dapat pag-usapang mabuti. Ako, hindi ako naman problema dyan. Kasi misis ko, kaya wala akong problema. Yes, din. Ako talaga naman, oo. Automatic to misis yan ATM, automatic to misis. I like that din. So, may ganun din, no? Oo, I mean, but again, no, depende yan sa inyong mag-asawa or sa inyong fiancé, no? Maganda nga yan, boyfriend-girlfriend pa lang din na pag-uusapan na. Kasi, yun yung reality of life, no? Siyempre, pag dumating yung araw na kayo ay magkakaroon ng mga anak, siyempre, yung mga expenses, pagpapaaral, kahit pagpapadiaper din, no? Pagpapagatas, that will entail a lot of expenses, no? So, dapat talaga pag-usapan ng maigi. At kung hindi ka comfortable din na gusto mo talaga ito ay sa'yo, ay magandang mailatag na po sa asawa bago ang kasal. Hindi po during or after the wedding, dapat before. Yun po. At saka, maidagdag ka, kung ang lalaki ayaw niyang pagtrabahuhin yung kanyang wife, pwede naman, pero kasunduan niya. Kasi kung ayaw ni wife, nasa ilalim po ng ating family code, ay di mo pwedeng pagbawalan kung gusto niya magtrabaho. So ngayon, kung pareho kayo may trabaho, kanino yung bills, paano babayaran? Ngayon, kung gusto mo na ang wife mo walang trabaho, ay huwag mong i-expect na may ibang pagkukunan. Lahat ng expect. Yan. Sabi mo, huwag siya magtrabaho, di ba? Kahit naman, kung decision niyo yung pareho din, di ba? Nila yun, hindi po pwedeng panghimasukan ng ibang tao. At saka, ang ano ko lang, Attorney Mimi, yung mag-asawa, pagka nag-asawa na, ihiwalay na kayo sa mga magulang. Dahil yan po itinatadhana ng batas at yan din na sinasabi sa Biblia na iwanan ninyo ang inyong mga magulang at kayo ay magiging isa, pinagsama na kayo. So wala nang pakialam na kamag-anak natin. Oo. Tsaka din, syempre, alam mo din, may mga kakilala ako ngayon din ha, na yung lalaki naman ang hindi nagtatrabaho dahil mas malaki yung income ng babae din ha. Tapos walang makuhang yaya, so nag-aalaga ng mga anak. Again din, no, agreement po yun ng mag-asawa din ha. At either way, no, kung babae ang hindi maghanap buhay o lalaki din, no, hindi pwedeng sabihin ng isa na naghahanap buhay na, etong mga pag-aari natin sa bahay, akin to kasi hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi po pwede ganun din, di ba? Magiging sa inyong dalawa yon, regardless kung ano po yung agreement at arrangement nyo, kung may hindi nagtatrabaho, pareho nagtatrabaho, either way, lahat po ng naipundar will form part of the absolute community of property. Wala pong pwede mag-angkin, akin lamang ito, or hindi sa'yo to, akin lang. No? So, lagi pong sa inyo pong dalawa yung mag-asawa. Ayan, parang nakatakot na yan. Attorney Mimi,
what the husband owns, the wife owns. What the wife owns, she owns. Oo. Naku talaga, gusto ko talaga din ang mga ano niyo, pamantayan niyo. But again, no, yun nga, absolute community of property din ha, sa inyo pong dalawa yan. Regardless kung ano po yung working arrangement o ano pong napag-usapan yung mag-asawa, sa inyo po yung dalawa, no? At kayo po lang dalawa, dapat walang nanghihimasok din na magulang, kamag-anak, kasi it will be between the husband and the wife. Kasi ultimately, kayo na po yung family din, di ba? At yung mga magiging anak. Ayun. Naku, ito naman din katanungan ni Eve. Attorney, mayroon akong karelasyon at 1 year na kami at talagang mahal ko siya. Pero last week lang nalaman ko na may pamilya pala siya. Dahil ayokong makasira ng pamilya, nakipaghiwalay ako. Pero ayaw ng karelasyon ko at willing daw niyang iwanan yung pamilya niya. Ano po ang dapat kong gawin? Kasi ayaw ko at ano ang pwede kong gawin kung sakaling kasuhan ako ng asawa niya. Nako, madugo ito din. Oo, nako naman. Masalimot sa Attorney Mimi, dahil talagang Opo. by all those sinabi ng Korte Suprema na sabi dyan, if the two eventually fell in love, despite the disparity in their ages and academic achievement, this only lends substance to the truism that the heart has reasons of its own, which reason does not know. Pero dito hindi mag-a-apply ito, no? Kasi may asawa, minsan may ba't hindi pa kayo magpakasal ng jowa mo? Kasi sabi niya, yung asawa niya mahigpit, ayaw akong payagan. Sabi ko, oh no. Oo. At ngayon daw po ang So, celebration ng mga celebration, February 15, 13 or 15. Kasi pag normal, 14. Oo, nako naman. Din, pero ito ha, nako, pwede naman po, no? Ang hirap naman po ng kalagayan ni Eve kasi talagang alam naman po natin ang sentimiento kapag talaga namang nagmamahal din. Pero kung ganun po, nako, parang syempre kailangan po siguro ay talagang lakasan niya ang loob at talagang iwanan dahil po may asawa na po yung lalaking kanyang karelasyon, no? So, at talagang medyo delikado kasi dahil mga batas natin hindi pinapayagan ito, no? Na bagamat mahal na mahal ninyo ang isang tao, ay meron tayong tinatawag na mali yatang pagmamahal. Although may nagsasabi na kapag hindi mo alam ang tamang sagot, ang isulat na lang magmahal. Kasi kahit kailan, hindi naging mali. Pero di totoo yan din. Babalik tayo sa sinabi natin kanina din, no? Hindi rin tama at ang sabihin na walang mali sa pagmamahal kasi mayroon pong mga maling pagmamahal, no, din. Oo, naku, mahirap naman yun kung ikaw ay magmamahal sa isang tao na kasal na, di ba? Oo, kasi siya ay... Sorry. Sabi, Attorney Mimi, yung pag-ibig, tandaan lang po natin, no? Na yan ay minsan parang bayad sa jeep, eh. Madalas hindi nasusuklian. O kaya madalas kulang ang saklap naman. Ay, ang saklap naman din, oo. Pero, but yun nga din, oo. Alam mo, practically speaking din, no, syempre kapag nagpapakasal ka, you are two different individuals, no, but you choose to accept each other despite the imperfections. Kasi wala namang perfecto din, no. Meron nga tayong tinatawag din, di ba, na yung din, meron daw language of love, no? Di ba? So, maaaring magkaiba yung language of love, pero dapat yan po ay pinag-aaralan between sa inyong mag-asawa, no? Kasi nag-grow at nag-evolve din kayo. So, magandang talagang kilalanin ng iyong mga papangasawa. Pero din, no? Syempre, kagaya na sinasabi natin, kilalanin po ang mapapangasawa bago ikasal. Kasi commitment talaga yun. It's a lifelong commitment. Ano yung sinasabi mo lagi din? Walang expiration. Walang expiration ng kasal din. Diba? Oo. Oo. I was asking my wife, sabi ko, nasaan ba yung marriage contract natin? Sabi niya, bakit? Ititingnan ko lang sana kung may expiration date. At pag may expiration date, anong gagawin mo? I-renew natin. Dapat lang din, oo. Tandaan po natin, sa Pilipinas, wala na tayong death penalty. Ang pinakamalupit na parusa sa mga heinous crimes ay reclusion perpetua or life imprisonment. Pero may mas malupit pa po dyan. Yung tinatawag na marriage. Kasi ito ay lifetime. Nako. Kaya, oo.
Oo, naku kaya dapat din talaga 'no, dapat kilalanin ng maigi 'no. Ako naniniwala ako na maganda rin din na 'di ba, you are lovers and friends also. Kasi baka minsan may mga moments sa relationship na talagang, um, nagiging friends kayo din 'no, kasi mahaba yung cycle ng relationship. It's not ano daw, ano ba 'yan? It's not a sprint, it's a marathon. Naku, 'di ba din? Oo, so kahit steady lang kasi habang buhay kayong magkasama ng inyong asawa. Din ano bang mga mahalagang umiiral nating batas na dapat ipaalala sa ating mga kasambahay within the bounds of marriage, no, na implications kapag ka ikaw ay nasa isang marriage? Okay, pagka nakasal ka, Atty. Mimig, alalahanin natin na may mga kaakibat na obligasyon. Bagamat hindi ito nakikita dun sa ating marriage contract, dahil parang scam yung marriage contract, wala dun talaga yung mga terms and conditions eh. Kaya lang nandiyan sa ating Ah, family code. Nasa mhm, ating family code. At saka pagkakasal ka na, ang ating estado ay pinoproteksyonan ito at hindi na po pwedeng mhm, makasal pa muli dahil bigamous marriage na yan. So kaya nga, dapat mhm, pagka nagpakasal, ay sigurado ka. Tama yung sinasabi mo, Atty. Mimi, I could not agree more, na dapat you have to marry your friend. Dahil kung kayo ay mhm, nagpakasal sa physical attraction, darating ang panahon na mawawala yung physical features na gusto mo. Kaya dapat mhm. companionship. So paano pagkaiba na yung itsura ng pinakasalan mo doon sa katabi mo araw-gabi? Diba? Kaya sabi nila, marriage is a war. It's a special kind of Oo, war because it's only war wherein you sleep with your enemy. Paano yan? Kung magkaaway kayo, di araw-gabi. Diba? oo. Naku, Dina, Ayun, ito, oo. Dina, bago tayo pumunta sa usaping legal, on a personal note, no, I want to ask you, wow, itinanong na si Dino, kasi sinasabi nila lagi dapat daw po hindi natutulog na magkaaway ang mag-asawa. Ganun nga ba, Dino? Oo. Pero sa bagay, kanya-kanya, Dino, pero yan yung isa sa mga lagi kong naririnig na payo, dapat daw pinag-uusapan ng maigi bago matulog, no, para hindi po tumagal ng tumagal yung away. Oo. Tama yan, Atty. Mimi, kasi sinasabi rin yan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ang kabanata ay 4, ang talata ay 26. Ang sabi doon, magalit kayo, subalit huwag kayong magkakasala, at huwag ninyong hayaang lumubog ang araw sa inyong galit. So lalo na sa mag-asawa, magkatabi kayong matutulog eh. Paano kung matutulog kayo na magkatabi kayo at wag naman sana? Paano kung hindi na nagising yung isa? O hindi ka na nagising? Paano nyo mapapatawad pa ang isa't isa? So yun ang idea, bakit kailangan hindi matutulog hanggat hindi nagkakasundo. Ano ang solusyon? Alam mo, Atty. Mimi, hindi mo na itatanong, late na ako nag-asawa eh. I got married at the very late age of 23 years old. Yan. Kaya 31 Din. hindi kasi, At bago kami kinasal, ay 6 years kaming magjowa. Oh, So, grabe din. kaya sabi ko, I spent more than half of my life with my wife. Ang idea namin dyan, pagpatawad. Kasi kahit na tingin mo hindi ikaw ang may kasalanan, ayaw bumaba nung isa, talagang walang mangyayari. So kaya ako, Hmm. pagka ako may kasalanan, nagsusorry ako. Pag may kasalanan, nagsusorry pa rin ako. Ay, galing din. Talaga naman din, ang galing-galing nyo talaga din. Dapat, naku, oo, naku, ako, bias ka ata din. Kasi No, pero oo, din, oo. Oo, din, oo. Naku, thank you din for that, for that tip. Paalala po sa lahat ng mga nanonood, no? Oo, din. Tama naman, di ba? Tama naman din. Siyempre, ako, I agree. I agree talaga completely. Din. Ayan, ako, balik naman tayo sa usaping legal din na ako mahalaga din pong maalala ng ating mga kasambahay na nasa isang kasal, no, or nagpaplano magpakasal, alam niyo po may implications din yan sa mga magiging anak ninyo. Kasi kung ang bata po ay ikakasal outside of a valid marriage, illegitimate po ang bata, no? Only those children born within a valid marriage ang considered po na legitimate. So even that po, may implications po sa mga magiging anak niyo kung depende sa estado niyo kung mag-asawa ba kayo or hindi, no? So yan din po ay mahalagang maalala din po natin dahil maapektuhan po ang status po ng ating mga magiging anak. And also at the same time din sinasabi mo din, no,
Kapag within a Hmm. valid marriage, tapos nagpakasal po, bigamos po yung marriage. So kahit po magpakasal kayo sa ibang bansa, baka sabihin kasi nila din, ay di hindi ako dito magpapakasal, sa ibang bansa na lang. Even then, din, no, wala pong visa yung kasal kasi tayo po ay Pilipino, so our nationality laws will follow us, no, following the nationality principle din. No? So kahit magpakasal kayo sa ibang bansa, hindi po yan kikilalanin at wala po yung visa dahil under our laws, kasal po kayo doon sa una niyong asawa. So wala pong pangalawang asawa, isa lamang po. So, tandaan din po yan, no? So, hindi rin po magkakaroon ng visa yung kasal kahit sa ibang bansa po yan gawin. Puwera na lang siguro, Mm-mm. Attorney May maisusunod ang puwera na lang kung siguro kumuha sila Mhm. ng panibagong citizenship sa ibang bansa, so nawala na sila ng Yes, Philippine oo. citizenship at saka sila nagpakasal doon, hindi na sila Yes, covered opo. ng Pilipino. Pero hangga't sila ay Yes. nananatiling Pilipino, ay saklaw po kayo ng mga batas dito sa ating bayan. At para sa atin, Mm. wala pa rin ho tayong absolute divorce hanggang ngayon at isa pa Mm. po, krimen po ang pagpapakasal ng mahigit sa isa. Puwera na lang kung ito po ay mga kababayan nating mga Muslim sapagkat ayon po sa Mm. Sharia ay pinapayagan sila na mahigit sa isa. Mm. Mhm. Ayun. So magandang matandaan na yung sinasabi po ni Din ay exception po yun. Kung halimbawang iba na po yung nationality, no, nagpa-ano ka na, nag-acquire ng another citizenship at doon sa bansa kung saan ikaw ay panibagong citizen na, ay inaalaw po yung divorce at remarriage, no? So, yun po pwede. Pero kung ikaw ay nananatiling Filipino citizen at nagpakasal sa ibang bansa ay wala pa rin pong visa, no, yung pangalawang kasal. Yun, nako. May panahon pa ba tayo para sa isang katanungan o parang wala na din? Naku, wala na raw tayong oras din. Para namang nabitin ako din, parang nagsisimula pa lang tayo sa usapin ng marriage at love, no? In line with the celebration yesterday, but wala na raw pong oras. So again, Din, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong umaga. Ayan, natuwa na naman ako at napaka ganado ko ngayong umaga dahil kasama ko kayo, Din. Maraming salamat po. Dean, any parting words? Baka kayo ay may babati na pasasalamatan. Please go ahead po. Ay, nako, maraming salamat, Attorney Mimi, at doon sa aking wife, nako, na nagmamahal. Ano po? Ay Happy Valentine's Day at sa lahat po na nagmamahalan, hindi lamang yung mga bilihin, maligayang araw ng mga puso. At syempre, dahil nasa Dumaguete po tayo, at maayong buntag sa akong mga kaigsuunan din sa Dumaguete, lalo si Uncle Eli at si Auntie Lisa, yung pinsan ko, si Judge Ken, at saka si Fiscal May Floor, at sa lahat po ng ating mga parientes din sa Dumaguete, maayong buntag o daghan salamat.